itong si Kong Dante na pagka bumababa siya sa eroplano, napupunta siya sa airport, yung mga pulis na nagbabantay at mga sundalo, sinasabi nila, Kong, basta ako, iboboto kita. Ganyan daw ang sinasabi nila dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Senator Bato, given na yan, ika nga, pagdating doon sa mga kapulisan at kasundaluan, kasama at kasama, ang pangalan ni Bato de la Rosa, Gringo Honasan, at niya si Kirubin, dyan sa mga iboboto nila. Kasi ano nila yan yung iba dyan, PMA, mga mista-mista ba? Mga kasama ho nila, mga bukho nila yan, ika nga, di ba? Mga katrabaho, naging nakasama nitong si Senator Bato de la Rosa. Yung mga nabanggit nating pangalan, pagdating sa sundalo at pulis, matik na ho yan, kay Robin, Honasan, at itong si Senator Bato de la Rosa. Pero magtataka ho kayo dito, mga kababayan. Yes, si Senator Christopher Bongo, malamang. Marami sa mga kapulisan natin talagang nakinabang at mga sundalo natin nakinabang dyan sa Malasakit Center na Senator Bato de la Rosa. Okay, pagbigyan na natin, iboboto talaga si Senator Bato de la Rosa. Ito ang nakakapagtaka dito. Di ba? Yung ibinilin nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating mga kababayan na please, kung hindi nyo rin lamang iboboto ang PDP laban ko, kalimutan nyo na ako. Sino ho ang sumunod dito kay Senator Bato de la Rosa? Walang iba kung hindi yang si Congressman Rodante Marcoleta. At ito po ho, ika nga, malalaglag ho kayo sa inyong kinauupuan dito sa sumunod dito kay Senator Rodante Marcoleta. Ang sumunod ho, Attorney Jimmy Bondoc. Aba, matindi ho yan mga kababayan. Jimmy Bondoc, naglingkod ho siya sa pamahalaan nung panahon ni Tatay Digong. Pero hindi ho yan tumakbo sa politika sa kung anumang pwesto. Inappoint ho siya dyan sa kung di tayo nagkakamali, PAGCOR o PCSO. Dyan ho siya inappoint ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon tumakbo ho siya pagka-senador. Eto ho, ito, ika nga, matindi ho itong pwestuhan na to ni nitong si Atty. Jim Bondoc. Pangapat ho siya sa local absentee voting. Ibig sabihin yung mga teacher, mga pulis, sundalo, yung mga nag-iisip, ika nga alam nila kung ano nangyayari sa ating bansa. Isa ho sa mga kinukonsidera nilang maglingkod bilang senador, yang si Atty. Jimmy Bondoc. Palakpakan ho tayo dyan mga kababayan. Sino ang sumunod dito kay Atty. Jim Bondoc? Atty. Raul Lambino. Lahat doon ang kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, majority, talagang nakapasok sa Magic 12. Diyan, sa local absentee voting, yung mga sundalo, police, teacher. Ito ho ang kanilang mga binoto. Sino ang sumunod dito kay Atty. Raul Lambino? Atty. Vic Rodriguez. Palakpakan ho tayo. Isipin nyo na lang ho yan mga kababayan. Isang Atty. Vic Rodriguez na naging campaign manager siya ni Marcos Jr. nung nagdaang eleksyon. Pero, di ba, yung ganoon ho katindi ang endorsing power nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si VP Sara. Pang number 6 ho itong si Atty. Vic Rodriguez. Sinundan ho siya ni JV Hinlo. Itong si Salvador Philip pang number 8. Yan si Robin Ariel, na ho yan, given na yan, dahil mga sundalo at mga pulis nga naman yan. Si Pastor Apollo Kibuloy, number 10 ho siya, palakpakan. Yan ang sinasabi natin. Diba? Honasan Gringo, pang number 11. Bosita Colonel, pang number 12. At itong si Mata Doc Richard, Mata Doc Marites, pang number 13 ho, yang si Marites, Doc Mata. Ito lang ho talaga nagkapalit itong si Doc Mata at itong si Bosita. Pero base ho sa ating nakikita dito sa local absentee voting, talagang namayagpag ang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy ho natin, palakpakan ho tayo, saludo sa mga mandirigma natin, sa mga pulis at mga teacher, ibang klase ho, talagang kamangha-mangha ang pinakita niyong suporta sa mga kandidato ni Tatay Digong. Ito ho kasi, rin naman yan, kumbaga medyo malalim sa politika, naoobserbahan nila, mayat maya kasi pagka pulis sundalo ka, yung galaw sa politika, kahit papaano nagkakaroon ng bulungan dyan di ba? Nagiging sila, kunyari nagkaroon ng pulisiya sa mga kapulisan. Kaya,
kahit pa paano, nung nakita ho natin to, dahil mga pulisyan, di ba, medyo berdugo sila ngayon eh. Nakita nyo yung ginawa kay Tatay Digong. Dito sa isa na to, medyo nabuhayan ho tayo ng konti. Tuloy. Ako, Surprising yan, ha? at karamihan na sinabi ang punto natin ha, ang absentee voting ka naman, opisyal ng gobyerno yan Yun nga, ha. ito nga, Tauhan oh. ng gobyerno. Media at Yan. uniform Media, personnel. media. Uniform dyan. Naku po. Sundalo, police, di ba? May mensahe yan, Nelson ha. Hindi lang ito kasi pag yan lang yung top 3. Pero Oo. pag tinignan mo yung nandun sa number 4, number 5, Oo. puro puro kandidato ni dating Pangulong Duterte. May mensahe yan. Oo. May Basahin niyo po Nako. mabuti yan. Mga uniform, mga ano yan. Police, sundalo, Oo, teacher. Yes. Oo. Naka-uniforme yan. O, paano na? Ano ang kasunod? Oo. Nakapagtala ho ng pinakamaraming boto, Bongo, ha, sa absentee voting to, local, 45,408. Pero hindi ganun kalayo ha. Yung iba talagang magkakadikit lang. Especially itong top 4, magkakadikit. Tinan mo dyan, no? De La Rosa, 44,818. Oh. Marcoleta, 34,543. Oh. Pang-apat, Jimmy Bondo, Oo nga, no? 32,784. Pang-lima, Raul Lambino. Mantakin mo yan, pumasok pa yung Lambino. Alam mo, wala kang ano dyan, ipakita mo nga sa screen yung iba pang mga pumasok dyan sa local absentee voting. Oh. Makikita mo, Walang administrasyon. alyansa na nasa Kandidato? Wala. May ibig sabihin ho talaga yan. Walang alyansa sa local absentee voting. Kaya kung ikaw, police, lagot kayo. Yari kayo kay Marcos Jr. Yari kayo kay Romel Marcos. So, talagang, Nasa baba sila lahat. So, ibig sabihin, pati empleyado ng gobyerno. Mukhang ang kanilang sentimiento, ang kanilang boto ay nandun sa Duterte. Nako po. Duterte. Pag-aralan niyo po mabuti yan. May mensahe yan, no? Basahin niyo po yan. Nako. Pero sa tingin ko, itong ating mga iniidolo dyan sa Net25, naiintindihan nila yung mensaheng ipinapaabot ng naging resulta ng local absentee voting na to. Base doon sa karakas nitong si Sir Jen at itong si Sir Nelson, mga idolo yan eh. Ika nga, yung talaga mga OG yan pagdating sa larangan ng pagbabalita. Alam nyo, mga kababayan, matagal ho tayong taga-subaybay dyan sa DCWB. Matagal ho natin sinusubaybayan yan. Pag nagmamaneho tayo, wala ho tayong yung 594. Oh, yung mga programa nila diyan, yung kay Igan at kay Jason, itong si Michael Riguez, sumalangit nawa. Yung kay Ma'am Alice Soto, tatlo sila diyan. Tatlo ho sila yung programa na yan. Pagdating naman ng hapon, yaang si Karine Santa Cruz. Karine Santa Cruz, pinapakinggan ho natin yan. Basta pagka nagmaneho tayo, DCWB ang pinapakinggan natin. Pero yang si Joel Reyes Ubel, yung mga anchor dyan na pinapakinggan ho natin yan. Baka sabihin nyo, puro lang tayo sa social media. Tinitimbang ho natin kung ano sinasabi ng mga anchor sa radyo at television, kung ano nagiging timpla ng politika dyan. Sa katagal-tagal natin kakapanood dyan, panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, ni minsan hindi ho natin narinig na yung naratibo, na yung ginagawa ng administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, inayunan na ang istasyon na yan. Kung yung istasyon na yan, hindi na pinapalabas kung anong tunay na nangyayari sa administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, wag na ho kayong umasa sa ABS-CBN. Kaya nung narinig natin yung ating mga iniidolo na yan diyan sa Net25, dito kay Sir Jen at dito kay Sir Nelson, wala na ho tayong ibang pinakinggan kundi ang Net25. Nga, yan talaga makakatanggap po kayo ng balanse at tamang impormasyon, balita na kailangan ng ating mga kababayan sa araw-araw. Diyan sa mga malaki-laking istasyon na yan, puro basura. Kung naghahanap po kayo na mapagkakatiwala ang mga istasyon, nandyan ang SMNI, nandyan ang Net25, nandyan ang UNTV. Yang mga yan, kahit papaano talagang masasabi natin, tinitimbang nila ng maigi, yung mga ilinalabas nilang mga impormasyon, balita o kung ano pa man yan. No? Na lagi silang, kung ano balita, yun ang ilalabas nila, especially SMNI. Dito sa bagay ng video natin na to, di ko alam kung papanoorin pa natin yung itong kay Prof. Malutikia. Ano ba? Papanoorin pa ba natin to? Siguro unahin na natin yung kay Prof. Malutikia. I-solo video natin itong kay na Ma'am Sasrugando Saso. Sa susunod na video na lang ho natin ito. Kasi pandiinan din ho yung nila dito Mga banatan nila dito Sa susunod na video na lang ho ito.
Abangan nyo na lang mga kababayan. Gagawa natin ng reaction video yan. Pero ngayon, dito muna tayo kay Prof. Malu Tigia. Yan, game. Dito natin si Miss Malu, okay. Siguro ang pagtingnan niyo yung sa survey, napakahalagang tingnan yung methodology. Kasi kung hindi niyo titingnan yung methodology at dediretso kayo dun sa horse races na tinatawag, talagang hindi niyo maiintindihan. Kasi bakit ganon? Karamihan pati ang nagiging mali is yung statistical rank ang basis, 1, 2, 3, 4. Samantalang may clustering na nangyari sa baba. Yun yung tinatawag namin statistical range. So, yung range mo can be 5, 6, 7, di ba? May ka-share ka doon. So, pag yun, yung guidelines, guidepost ng survey, hindi yun ang actual resulta. Mismo. So, ang difference namin, yung sinasabi nila, bakit ang publikus tumama? Hindi naman nagkamali yung iba. Doon lang na mas na-predict namin yung 10 out of 12, no? 10 out of 12? Kasi kaya na-predict ng publikus kasi hindi sila makinarya nung kung sino-sino mang politiko dyan sa gilid-gilid. Hindi kagaya ng SWS, kung di tayo nagkakamali, isa yun sa mga kasangkapan nitong si Tambalus. So, dalawa lang yung hindi nila nakuha. ng batting average. Sabi nung iba, 83% accuracy daw. Hindi na kami pumasok doon. Pero ang kailangan yung maintindihan, bakit kami nag-market panel? Kasi doon sa face-to-face, minsan hindi lumalabas yung totoong gusto ng tao. Kasi sa question ng presyo ng question. At saka pag, kunyari, ginawa namin ang isang survey sa Abra, ako, siyempre yung mga tao magsabi kung kanino ka, hindi mo sasabihin. Pag face-to-face, bakit matatakot sila? Kasi, depende sa lugar eh. Ang Abra, very, very volatile ang situation doon. Halos every week may patayan. So kung ako, Correct. Tama naman. Kung ikaw, butante, medyo yung ang matatakot enumerator naman. ko ayaw nang pumunta sa Abra dahil, ma'am, delikado kami doon. So pag kumatok ka, ang unang tanong, sino yan? Ano ho yan? Magsa-survey po. Di ba? Tapos narinig nyo na lahat ng tao. Tapos, sino ho boboto? Yan! Yan ang medyo nervous sila. So yung market panel, double blind yon. Meaning, Kaisa-isang survey firm na pinaniniwalaan natin, Publicus. Isa ho yan sa mga tinitingnan natin, yung Pulse Asia, ano din yan di ba? Di ba? Pero ito talagang Publicus, pag ito naglabas ng data, tsaka magaling ho yan si Prof. Malu. may kami may-ari ng market panel, dinefine namin yung gusto naming respondents, in this case, registered voters, tapos sinabi namin yung characteristics. Characteristics meaning that reflect ano ba yung demographics natin. Kung age, sex. Lalo na sa age kasi ang difference namin 3,000 yung sample size namin which is plus or minus 1. Tapos yung aming age 18 to 49. So sabi ko, lakihan nyo yan kasi 60% ang Gen Z. So, na-capture namin yon. Tapos, yung paraan na pag tinanong ka, ikaw yung respondent, wala kang kausap na tao, kausap mo makinari, yung internet. Internet. Kausap mo yung kung sa cellphone mo na-receive yung ano. So, talagang masasabi mo. Mas free ka. Diba? Tapos, usually, ang kabataan, hindi mo yan nare-reach sa bahay pag face-to-face. Di mag-replacement ka. Yun din Sa mobile phone ang ginamit. mobile phone or over internet. So market panel siya, 200,000 registered voters. From the 200,000 registered voters na Pilipino, kukuha ka ng 3,000. So yung purposive siya versus random sampling. Ma'am Malu, sino yung dalawang hindi nakalusot sa yung nagkamali? publiko, Saan kayo saan nagkamali at saan kayo doon sa dalawa lang? recall now, You cannot, nakanalala niyo Pero ba? anong confidence level mo? Ano yung normal? Mukhang confident naman si Ma'am. Yung plus or minus 3 error, plus or margin of minus error. Yun. Oo, kasi 3,000. Kasi ang acceptable survey results, mga 95% Yes. confidence Degree of- level, yes. reliable yun. Oo. Pero yun nga yung Pulse Asia, SWS, Okta, pare-pareho ng confidence level Bakit
Siguro ang kailangan tingnan talaga methodology kasi kami ini-embrace namin ang technology. Oh, yeah. Kasi Yung traditional survey 1.5 months bago ma-process sa amin, yung Senatus 1, nag-panel kami ng May 1, ang resulta dumating ng May 3. Isang More tanong lang yun. scientific. Isa lang yun. Oo. More Using scientific. technology para mapabilis. Pag mas mapabilis, mas mura. Ma'am, sa difference na nakita sa survey at sa resulta ng actual election, masasabi bang credible pa ang mga surveys? Ha? Oo naman. Kasi, again, guidepost lang siya. It does not determine Even the if- actual. Even if Tama naman. Basta wag lang anuhin, wag lang pwedeng maging barometer pero hindi yan yung ginagamit kasi na mind conditioning yang ano na yan yung kinasangkapan bilang mind conditioning yang ano na yan yang impeach yang tawag dito yang survey na yan pero kung ginawa lang ho talaga ng tama yung SWS, yung Pulse Asia, kung talagang sinunod lang nila yung saloobin ng sambayan ng Pilipino, hindi ho magkakaganyan. Ngayon, pinag-uusapan na kung pagkakatiwalaan pa ba yung mga survey na yan, di ba? Kung sa mga susunod bang eleksyon, dapat pa bang, di ba, magbayad. Iba naman kasi nagbabayad para makapasok di ba? Ganyan yung ginagawa ng ibang mga politiko. Talagang nagpo-focus sila sa mga survey para nga naman pagka nakita ng mga kababayan natin, naku, yung ba't boboto ka pa ng iba? Dito na lang tayo. Wag ka na maghanap ng iba. Ano na kumbaga nasa survey na Etong mga kandidato na to, ito yung mga mananalo. Kasi iba na uusapan ngayon. Hindi na kagaya ng mga naunang panahon yung nagagamit pa yung survey. Ngayon kahit ano pang laman ng survey, pagka sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tayo. Tapos sa usapan. the others talaga ang layo na, ma'am. Di ba sabi ni Sec Ronald noon? Ako yung sabi naman ako. Hindi, yung survey, di ba, for the benefit of the candidates. For the benefit of the Kaya nga lang, candidates. epekto, nagkakaroon bandwagon, Hindi, at saka mindset. yung nag-i-interpret, nagma-mind conditioning na, ito yung top 12. Hindi naman ibig sabihin yung top 12 ng April, yun yung resulta ng Mayo. Pero ang lakas lang ng dating sa akin, ma'am, ang lakas ng dating sa akin na tama yung sinasabi ni Sam na this is yung methodology nyo is a reflection of how the youth are getting more and more influential. Kasi online, mas sila yung... Woke na sila, woke. At saka We have sanay woke sila, voters. di ba? Oo. Where We have walked. do you find news? Internet. What kind of news? Di ba? Sa kanila. How do you consume news? Mabilisan, di ba? So May mga for apps them, any issue, madali nilang masolve. Yes. Kasi, search lang. Grabe, Diba? grabe. So yung survey, para sa kanila, ang bilis. With the touch of the finger. So, Miss Yes. Malu, ibig sabihin lang nun na ngayon, mas matalino, mas nag-iisip na yung mga voters at hindi na ganong umaasa sa survey like before. Oo, kasi nakita mo yung total, hindi naman total, pero yung majority, plurality rejection ng mga artista. Actually, So hindi talaga popularity na. Actually, when you really think about it, the result, yung sinasabi nilang 552, that is a reflection of true democracy. When you think about it, hindi lang siya isang side, hindi lang siya isang, ideology na may diversity. And I think that's good for the country. And double up nyo pa yung konsepto na mas maraming bumoboto ngayon. Tama po ba? Oo, kasi ang turnout natin 82% for a midterm election. For a midterm. So ito yung pinakamataas. Usually mga 70, 75. At ang presidential campaign, yun ang nakaka-80, 85. Ibiro mo ngayon 82. Despite all the errors ng anong tawag dito, yung pagboto na yung interpretation sa ballot na hindi nababasa, mataas pa rin. Okay, from survey, pumunta naman tayo, pag-usapan natin yung statistics. May kumalat na balita, mga millennials at Gen Z voters daw ang nagbuhat ng mga panalo ngayon 2025. Buhat talaga? Eh, kita naman. Talaga? Buhat talaga? Anak ka ng tokwa? Buhat talaga? Hindi kayo nabigatan? Di ba ang boto ni Sam? Nabawasan na ba? Na ba ang botanting may edad na? Grabe naman yung tanong na yan. Okay, so sasagutin natin yan sa pagbabalik ng... Politiko!
Teka, forward na natin. 1996 at 1997 to 2007. Sige na nga, mga Ano nga ba epekto ng demographics na ito sa nagganap na halalan? Ang dami nga. Oh my gosh, Gen Z Gen Z, 18.8 80 million. million. Millennials, Baby boomers, 20 Marami. Marami yung Gen Z. Marami yung Gen Z. Okay. 29 to 44. Kita mo? Ilang kayo? Ay, teka, hindi nyo pala makita, no? Ito. Yan. Game. Ilang kayo, ma'am? Nasa pa kayo? Dito ba kayo sa baby boomers? Baby boomers? Honest ako, unlike the politicians, no? Ako dito ako sa Gen Z, konti na rin kami, no? Gen X? Gen X? Gen X ka? Ikaw naman, brad, eh. Sayang, kala ko nakalusot. Gen X! Grabe mga Gen X, ang konti rin. Grabe kayo, mga millennials. Nakasalalay sa inyo, kinabukasan natin. Future and future pa. Generations. Pero nakakatawa yung mga Ano ho tayo, parang ika nga, kung mga susunod na eleksyon, para talagang atang magdidikta itong mga millennials na to. millennials, ha? Bakit Kasi po? yung anak ko millennials, 1989. Kasi nagboto siya. Mami, ang vote, bakit overvote ako? Pero binilang ko, eksakto naman 12. Sabi ko, sino ba binoto mo? Kasi very sensitive daw yung balota. Yes, Napipick up yung dot lang daw, mapipick up na. Pag Bawal nasa-circle. magka-smudge. Oo, di ba? Tapos pinoward niya sa akin yung listahan ng mga binoto niya. Pinext sa akin. Tapos na-shock ako. Sabi ko, sino tong busita? Busita! Siya rider. Tapos natin sa akin, mami, yan yung party rider na colonel yan. Kaya pala na-void yung ano mo eh. Hindi ko kilala yung busita na yan. Tapos, sabi niya, si Willie Ong pala hindi na pala kandidato. Pero nasa balota yung Binoto niya si Willie Ong. Pero sabi niya, 12 lang. Sabi ko, ano yan, sa balota mo, meron ka na pindot, meron ka na shade dyan. Mama Lu, may tanong po ako. Medyo napapaisipan lang. Palagi ko naririnig kasi na yung si Bam Aquino daw at saka si Kiko, nasabi nga rin ng ating Zillennial, na sila daw ang inangat ng Gen Z, ng mga kabataan. Bakit naman nasabi yung ganun? Sa tingin ko, mas naniniwala ako na si Bam. Si Kasi Bam. talagang tinarget niya, sinegment niya, at pinosisyon niya ang kanyang communication sa Gen Z. Realizing na napakadami. Doon sa tanong mo, Kaya ito totoo lang, wala sa radar natin yan si Bam. Sa totoo lang. Wala sa radar natin si Bam. Hindi siya nakipagbardagulan sa mga kaalyado ni dating Pangulo. Sabi niya siguro, Bam, bahala ka dyan, magbanatan kayo dyan. Basta ako, focus ako dito sa mga millennials. Yun nga ho ang nangyari dyan sa kampanya nitong si Bam Aquino. yung mga matatanda ba? Alam mo, gusto kong sagutin yan. Hindi dahil ako yung matanda, no? Sige mo. Alam mo, Flavor. ang matanda, alam na natin kung sinong iboboto. Hindi yan bumoboto sa baguhan sa politiko. Ang binoboto niyan, yung kilala na niya. Yes, to the years. So, kumbaga si Tito Sen. Oh, yeah. Si Tito Lapid. Ping Lacson. Ping Lacson. Di ba? Kilala na niya eh. Nasubukan na niyang iboto, natuwa siya sa trabaho niya. Samantalang si Gen Z at si Millennials, hindi yan boboto doon. Boboto kilala sa mukha na bata, na ang issues na dala-dala, na hindi nakikipag-away, di ba? Bangayan ng Marcos at saka ang Duterte. Kung na-position mo ang sarili mo sa gitna, na ginawa ni Bam at ni Kiko, sasabihin ng mga bata, ay gusto ko ito. Ay, kaya nga, na-understand ko yung busita na bunoto na ako kasi motorbike. Di ba? Masasabi nyo na yung mga Gen Z at saka mga millennials, para mas averse sila sa mga masyadong bangayan na ngayon ng politika. Gusto nila. Kasi tingnan mo ang behavior nila sa workplace. Di ba? Ayaw nilang toxicity. Resign ang resign. Hindi wala namang trabaho na susundin. Saka may mental health issues sila. Parabihan. Bakit yung mga Gen Z natin dito tumatawa? Di ba? So ikaw nakukuha ka, ano bang, bakit ayaw nyo magtrabaho? Yung mga magulang natin nagtrabaho for life sa isang ahensya. Itong Gen Z at Millennials, talaga Do you napaka-content. think this is good or this is bad?
kasi din sa modern technology na rin yun, nai-influence na rin eh. Pero i-add ko lang kay Malo yung sinabi niya kay Bam. Kasi dating National Youth Commission siya. Kaya alam niya may mga, sabi mo, mga targeted na, alam niya yung mga ano na yan. Tsaka itsu si Bam, nagkampanya, Bam. Oo, yeah. Hindi Aquino. Alam mo, talaga? Oo, yeah. Insight Kasi, yun, ang galing yun, ha? alam mo, nung unang tumakbo yung senador yan, hindi ko binoto kasi nainis ako. Kasi, Bakit? ang kinikere niya, Senator Benigno Aquino. Di ba? Kamukha. Di ba? Lahat ng Wala bang packaging. ipapagmalaki kundi yung patay mo ng ano? Oo. Eh ngayon, Bam lang siya, tsaka yung pinagmalaki niya, yung production niya, last lang naging senador siya. Wait, time out. Tanong natin yung Gen Z, tahimik lang dun eh. Nakikinig lang ako. Sige, magsalita ka, magsalita. Ito si Ate Ganda nananahimik ka eh. Siya nga yung nakabingo 10-2 eh. Ako yung 3 boys sa'yo, Malo. Hindi, siguro feeling ko lang po, as representative of Gen Z. Zillennials na, sama mo na yung ano. Nakita ko kasi ngayon kung paano na nag-iba yung pananaw ng mga kabataan. Hindi na sila ganong nai-impluwensyahan ng mga mas nakakatanda. Like, may sarili na silang Pag-iisip. isip, sariling choice, sariling decision. And as someone po na if ano po, you know TikTok, no? Ang daming nagva-viral sa TikTok na mga videos ng mga Gen Z millennials na naglalagay ng mga list. Ito yung iboboto ko and here's why. At may hashtags pa. Yes. At spread, ano na, So, may hindi mga ka followers. na-influence. Eh, ang problema yung mga ano na yun, yung mga TikTokers kung tawagin, kargado yung mga yun. Lalo na yung medyo malalaki ang following. Ginawa nila yan, kumbaga may script sila kung bakit nila binoboto yung mga kandidato na yun. Marami akong kumita sa TikTok nung nagdaang eleksyon. Yun Friends ng nanay mo at tatay mo. Hindi po, may sarili diba? ako list. Actually, sila pa pang na-influence ko. Paano po yung sa tanong nyo? Part ng dining, kumakain ka, anong yes. sino ang boboto mo? Hindi pwede yung si ganito, Ano si nagdidikta ganito. po? Ay, kung minsan nag-iisip ko, bakit ba ako pinakikialman? Kaya pala feeling ko Gen Z talaga. Hindi ako Tanong ko sa'yo si Kiko, Gen Z by anong heart. analysis Si Kiko, alam mo, si Kiko kasi, Ang hindi dagat. Hindi ko masyadong, inintroduce na naman niya si Sharon. Yes. Ay, so yung sa, ano, yung So, kay Sharon, bakit po sa nanalo? barn. Oo, di ba? Nag-operate sila sa Mindanao. Tapos yung- Kumanta si Sharon Sharon. kay Alhaj Murad. Tapos sinabi niya, bakit ba ayaw niyong iboto ang aking asawa? Oo. Di ba? Nakahijab pa Samantalang siya. okay na yung communication, okay na yung mga ginagawa ni Kiko. Yun nga lang, siguro, ang sense ko, dahil nga nahuhulog siya, kailangan niya ng tulong ng asawa. So, eto magkano tayo? Kumbaga, let's agree to disagree. Tumatalino ba? 18 million yung mga, so electorate natin, tumatalino ba o hindi? Based sa sinasabi nyo? Yung premise mo, bobo dati. Kaya tumatalino. Hindi na, hindi ka sinasabi bobo sila. Kasi yung parang sinasabihan mo ng bobo, Wala naman ako sinasabing ka, sabi mo bobo di sila. ba? Yun ang premise mo eh. Pwede naman tumatalino ba o bumubobo? Gusto ko tanong kay, no? Kasi Kay Malu. Tanong kay Malu. Sige. Yung si Kiko, sabi niya, biniblame niya yung surveys sa nahirapan yung magagaling na kandidato na dapat manalo dahil yung mga fan supporters nila nagre-rely sa surveys. Na mali yun. Kasi ang dapat, yung survey nga pang guide. I-guide mo, ay naku, ang aking Kaso ba yung kandidato. financiers, yung funding support doon Yun ang nagre-rely. kailangan nating makorrect issue para ang fund donors, hindi naman nasan ka sa survey. Kasi yes. makikita mo dun sa nasan ka sa survey, di yung tatlo hindi nakapasok. Kaya nga, Nasa dulo yun yan ang si Marcoleta, kinocomplain niya. di ba? Complain na bakit ako'y nawawala ang pangalan ko. Patawag ang mga survey firms. So, pero makita mo talaga yung surge. Ang importante sa politika, titingnan mo yung shift at titingnan mo yung surge. Usually, yung surge, napipick up yun mga last 2 weeks. Okay. Ang sample ballot, dun pumapasok yung command votes, di ba? Yan, ang command Oo. votes. Hindi naman nami-measure ang command votes eh. Ang market lang. Sandali. Ano yung ibig sabihin ng command? Kita mo, hindi mo yan alam ha, kasi ano ka ng generation? Zillennial po ako, Zillennial. Yung INC block vote. Ako yan, Yung command votes, yung sa mga barangay, sa mga lokal. Yan nagtataka kami kay Abalos, bakit hindi nakaano eh. Oo. Kasi partido federal na siya, kineri na nga siya. Kaya ang Partido Federal, walang nanalo. Tatlo yun.
Si Abano, si Pacquiao, at saka si Tol. Nag-ship ba sila? O nga po. Biro mo partido ng presidente yun. Actually, technically speaking, yung sa lahat ng, yung ibang mga nanalo na kaalyado ko, no, actually, mananalo naman yun kahit na hindi na-endorse, di ba? Kilala Yung na. tatlong talagang nag-shift from Yeah, tama yung sinabi niya. Kahit anong mangyari, mananalo yung si Cayetano, yung si Soto, tsaka yung sila. PDP na in-endorse, lagapak. Lagapak. Ito, another topic. right. Medyo, it just crossed my mind. Bakit po kaya hindi nadala ng sayaw ni Bong at ni Ipe ng jacket ni Kuya Will, yung kanilang Bakit ang Gen pagkapanalo. Z? Di ba? Sa Gen Z dapat yan tanungin kasi hindi nila talaga type yung tatlo. Dahil anong maitutulong? Di ba sa Gen Z parating sinasabi, will you make my life a lot better? Kung hindi, di ba? So, makikita rin natin dyan, popular. Yung popularity, si Willie William, hindi halos ng kampanya naman. Hindi sineryoso ang kampanya. Di ba yung mga sagot pa niya eh? Oo, Parang no, gusto di na yung ba? Ano mga ang sagot. plataforma mo? Ano ba dapat